lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Good evening, Pastor. Magandang gabi Good po. evening po lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Sir Hi, Edwin. Edwin. Sa lahat. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Sorry. Okay, so magandang gabi ho sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang mga naninibago ko sa paligid ko. Pati ang mga nasa iba't ibang bansa ngayong gabi. Palakpakan natin ang mga sarili natin, no? Nakapagsimba rin tayo. Sige, palakpakan yung mga sarili nyo, mga kapatid. Achievement yan, ha? Ang hirap-hirap kaya magsimba, no? Alam mo naman ng Diablo, ayaw kang pagsimbain. Huwag ka muna magsisimba, sabi ng demonyo, no? Ganun. Ka munang mag-charge. Religion lang yan. O, yung demonyo eh. Pwede naman hindi umaten. Mag-Mobile Legend ka na lang. Mag-Netflix ka na lang. Salamat sa Lord, nakapag-attend kayo. Bigay kayo ng oras. At isa pong pagbati rin po sa mga dito sa Bride of Christ.
Guys, naninibago ako sa sa paligid ko. Nag-e-echo yung boses ko rito sa bagong bahay namin. Diyos ko, Lord. Teka nga. Sarado ko kaya yung bintana, ano? Okay, so isang magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat isang matagumpay na gawain ang mangyayari bukas sa Navotas. In-invite po namin kayo na umaten. Yung mga may kakayanan umaten na, yung mga malapit lang dito sa along Kamanava area, or Metro Manila rather, kung kaya naman. Kung accessible sa inyo ang Navotas, number 34 Magat Salamat Street, Danghari, Navotas. Pasensya na ho kayo na nandun pa lang tayo sa place na medyo hindi pa accessible sa lahat. Pinapanalangin ko na matuloy at magkaroon tayo ng bagong station dyan sa Bulacan. Hindi lang naman sa Bulacan, mga kapatid, ng panalangin ko. Panalangin ko rin na meron din dito sa may Maynila din para makaka-attend din po yung mga Southern Tagalog. At sa Bulacan naman ay magkaroon sa mga taga-Bulaqueña, mga nasa along Norsagaray, Santa Maria, Bulacan. Kakaroon tayo doon. Nais nating abutin. Kahit 2 service lang, okay lang muna sa akin, 2 service. Isa sa Maynila, isa dito sa Bulacan. Okay na sa akin muna yon. Kaya lang naming i-manage yun. Bago lang po ang church, no? Ang church po natin ay pioneering pa lang. Konti pa lang kami, mga core na nag-aayos. At salamat sa mga kasama ko dito sa Bride of Christ na tumutulong sa akin, tumusuporta sa akin. Okay? Okay na yun. Maraming salamat, lo. Kayo mga na-umaaten, nakikinig dito sa ating Bible study, okay na yun. Malaking suporta na sa akin yung umaaten kayo, nakikitawa kayo, no? Okay na yun. Basta tumawa lang kayo ng tumawa, bahala kayo. Okay lang yun, tawa lang ng tawa, mga kapatid. Alam nyo, maganda yung yung maging cheerful tayo. Tayo masyadong seryoso sa buhay, Diyos ko. Mga simbahan masyadong seryoso, hindi makapakibasag pinggan. Pati pananamit, pinakikialaman ng pastor. Saka nakakita ng ganong simbahan, pati pananamit, pakikialaman. Okay, so sandali lang ang ating gawain, manalangin po muna tayo. Let us commit this unto the Lord. Lord, salamat po sa gabing ito na kami, Panginoon, na binigyan mo ng pagkakataon na magkasama-sama sa isang platform na to ng Google Meet na napapanood sa platform ng YouTube every Saturday morning. Maraming salamat po. We commit this tonight sa aming pag-aaral at mga tanungan tungkol sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Guys, naninibago ba kayo sa boses ko ngayon? Galing ako sa trangkaso, mga kapatid. Pero okay lang. Hindi man ako apektado sa mga ganyang mga trangkaso na yan. Kalokohan yan, trangkaso na yan. Kalokohan yan, trangkaso. Hindi, joke lang. So, pag-aralan na po natin ngayon, pagpatuloy po natin ang ating part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang ating part 4 ng The Gospel of God's Kingdom according to Matthew. Ginagalugad talaga natin ngayon ng Matthew. Kasi marami nagsasabi kasi sa akin na puro daw ako Apostol Paul. Di ngayon pag-usapan natin si Jesus in perspective ng ating full grace. Okay? So, effective lang talaga yung turo ni Jesus nung panahon ng mga Hudyo. Wala pang Kristiyano noon. At ang Panginoong Hesus ay na-assign. Sinugo lamang sa bansang Israel sa panahon na ito. Kaya mapapansin niyo yung mga turo niya talaga, may halong works, no? Walang grace talaga, mga kapatid. There's no such any grace na makikita niyo sa mga turo ni Jesus Christ. Wag na kayo magtaka dahil sinabi nga ng kasulatan na nabubuhay si Kristo ayon sa kautusan para palayain ng kautusan. Kaya puro kautusan ang pinagtuturo ni Jesus. Pero it doesn't mean we can follow Jesus. We can follow Jesus through Paul. Diba? Kay Paul tayo makinig. We can follow Jesus by following what Jesus delegates.
Dinelegate niya si Paul para sa atin, para siyang pakinggan natin. Okay? So, if you follow Paul, you can follow Jesus. Di ba sabi ni Paul, you can follow me as I follow Christ. Sinunod mo na rin si Kristo if you follow Paul. So, the reason why tayo mga hentil, we should follow Paul for Jesus. Okay? Maliwanag naman sa verse yun. At ang gospel sa atin ni Paul ay napakasimple lang. Tinapos na ni Kristo lahat sa krus. Ang lahat ng sa mga Hudyo ay may gagawin pa lang. Kay Kristo tinapos niya na ho yun. At tayo po yung tagapagmana doon ng sino mananampalataya kay Kristo ay naligtas forever, pinatawad forever, naging banal sa mata ng Diyos forever. Those are biblical na. Tayo ay pinagpalat, pinaburan. Okay? Mga kapatid, no, bago tayo magsimula, paliwanag ko muna yung pagpapala. No? Kasi, kung mapapansin niyo yung post ko ng isang araw, nagbotohan pa nga tayo, di ba? Okay, din sa part of our learning, mga kapatid, okay lang magkaroon tayo ng mga pagkakamaling choice kasi nag-aaral tayo eh. Ano ine-expect ko sa inyo? Kaya nga kayo nag-aaral eh, para hindi maging perfecto kagad. Okay? So, usaping ano ho to, no? Alam niyo mga kapatid, napakahalaga po ng ating mga binibitawang pananalita. Kasi ayon sa Bilang chapter 14 verse 28, ano man daw ang sabihin natin, yun ang mangyayari. It is our faith. Okay? Especially if we greet our brethren or someone else, hindi po yun basta-basta. Seryoso po ang Diyos doon. Kung ano sabihin mo sa kapwa mo, yun nga mangyayari sa kanya. Pag sinabi mong mamatay na siya, mangyayari nga yun. Pag nag-iwan ka ng sumpa sa kapwa mo, mangyayari nga yun. Everything under the sun ng ating dila, tuwing sinasabi natin sa ating kapwa, biblical naman yung mga kapatid eh. Kaya napakaseryoso po ng ating topic. Kagaya nito, no, ang salitang stay blessed by biblical or man teaching. So majority, biblical daw yung stay blessed. Man's teaching, ang konti. Wherein alam naman natin na nasagot ko naman sa bandang huli, nasabi ko dito paano kung sabihin kung man's teaching ang stay blessed. So papaliwanag ko ngayon, okay? Alam niyo mga kapatid, ang blessed, biblical, pero yung stay, saan sa Bible yung stay? Okay? Kaya yan, no? Stay blessed. Alam niyo mga kapatid, paano yan, Pastor Edwin? Di ba, tinuturo mo rin sa amin yan, ganyan ka rin. Sabi, oo, totoo po yun. Parang si Pablo, di ba? Si Pablo din naman, di ba? May mga turo siya nung araw na hindi na ngayon. Kagaya na lang ng kagaya na lang ng nagkasala yung sa Korinto, na una, ibigay daw kay Satanas. Pero bandang huli, parating ng 2 Corinthians chapter 2, na bago na raw ang buhay. So, we are under grace. Nasa biyaya. Maging graceful tayo, mga kapatid, sa learning. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat tayo ay natututo. So, something I learned from God is yung stay blessed. If we say stay blessed sa ating kapatid, di ba dati nga, pag unbeliever, pag perverted, di ba, God bless you. Wherein alam naman natin, by the finished work of Christ, ayon sa Corinthians chapter 8 verse 9, Ephesians 1:6, past tense na lahat. Pinagpala ka na. Ibig sabihin mga kapatid, panampalatayanan mo, pinagpala ka na. Pag sinabing pinampalatayanan mo, lahat ng mga nangyayari sa iyo ay nangyari na. It is done. It is finished. The reason why we say, enjoy your blessing. Enjoy your blessing is the best one kumpara sa God bless you. Kumpara dun sa stay blessed. Ngayon, yung stay blessed, nauso sa atin yan, no? Kahit ako, nakiuso dyan. Pero naisip ko rin, something wrong. Ang blessed po ay biblical. Totoo po yun. Nasa Bible po ang blessed. Pero yung stay, yan po ang medyo, rito, crucial. Ano i-stay mo? Diba? Anong stay? Sabi naman nila, mananampalataya naman yung i-stay mo eh. Manatili ka manampalataya, parang ganon.
O sabihin na natin na manatili kang pananampalataya. O ibig sabihin, sa araw na ito, nanampalataya ako, kinabukasan, pag hindi ako nanampalataya, hindi na ako blessed. Eh sinabi na nga ng Biblia, you are blessed. Tandaan niyo mga kapatid, once lang ang blessed, once lang ang once you have faith. Sinabi sa Jude, ang faith ay isang beses lang galing sa Diyos. Eh pag stay, you are maintaining something. So lumalabas niyan, if you stay in nananampalataya ka na ikaw ay blessed, ibig sabihin nun, you are performing. May kinalaman yung stay mo para ikaw ay laging blessed. Eh, liwaliwanag sa Biblia na we are charito. Past tense na, aorist tense yun na, nangyari na at patuloy pa rin nangyayari. So ano, i-stay mo, para mo na rin sinabi na you are performing. So, kaya ka nag-faith. Eh, yung faith hindi naman galing sa iyo yun eh. Hindi ba pwedeng ngayong araw na ito, nanampalataya ka, ikay pinagpala na, tapos yung sumunod na araw, grace. Kaya nga tayo full grace eh. Ibig sabihin yung mga susunod na araw, malamig ka man o hindi, manampalataya o nawala man ang pananampalataya mo sa magtampo ka man sa Diyos minsan o hindi, you are still blessed. Oh. Sino dito ang hindi nakakaranas na minsan nagda-down? Oh. Taas nga kamay yung mga mag-heart nga. Yung mga tao minsan minsan nada-down. Minsan nawawalan din ng tiwala sa Diyos. Taas nga kamay. Oh. Sabihin hindi, tayong hipokrito mga kapatid. Merong oras talaga na minsan nagdududa tayo sa Diyos. O ibig sabihin man nun, hindi ka na stay. Oh. Pero sa kabila ng lahat, pinagpala ka pa rin kahit na minsan nagdududa ka. Yun ang grace. That is grace. Yun ang biyaya. If we believe that minsan tayo nanlalamig, minsan tayo lumalagapak, minsan tayo nagdududa, nandun yung grace ng Panginoon kasi minsan ka nang nanampalataya dahil minsan tong ginawa ni Kristo. So tandaan niyo mga kapatid, kasama sa binayaran ni Kristo yung mga pagkukulang natin. Hindi tayo perpekto. Nakita na ni Kristo yun na darating ang oras, ay manlulumo ka, merong oras na ganun. Diba? Ay ako, nakakaranas din yan minsan eh. Minsan, nawawalan din ako ng pag-asa. Minsan, nagtatanong ako sa Panginoon, Panginoon, ba't ganito? Kala ko ba nasa grace tayo? Bakit ganito? Minsan, ganun din ako. Pero sa kabila ng lahat ng yun, by God's grace, nakakasurvive pa rin kami. Pinagpapala pa rin kami. Nandun pa rin yung pabor ng Diyos sa amin. If you believe that you are already blessed, enjoy your blessings. Kaya sabi ko sa isang post dito, we must enjoy your blessing. Ito na lang. Imbis na stay blessed, ang stay kasi ay performance. Ngayon, ang tanong mo sa akin, Edwin, gano'n ba ka-importante? Napaka-importante ito mga kapatid kasi binibitawan natin ito sa pananalita natin. Kung ano yung binibitawan ng pananalita mo, yun ang mangyayari sa iyo. If you are staying for your blessing, ibig sabihin, ang Diyos, ang gagawin niya sa iyo, pag nag-i-stay ka lang, pagpapalain ka. Pero pag hindi ka nag-i-stay, hindi ka niya pagpapalain. Pero aliwalawanag sa Biblia na you are already blessed in spite na minsan unfaithful ka minsan. Diba? Ang tanong, saan tayo? Di enjoy your blessings. Panampalatayanan mo, you are always blessed. Once blessed, always blessed. Tayo nga natuturo na once saved, always saved, diba? Once holy, always holy. Once forgiven, always forgiven. Di once blessed, always blessed. Kaya imbis na stay blessed, din sabihin mo, enjoy your blessings. That is biblical. Pumalakpak nga sa Panginoon yung mga nakakaintindi mga kapatid. Imposibleng hindi ho kayo manlamig mga kapatid. Imposible. Diyos ko, Panginoon ko, walang ganun. Mga alagad nga nanghihina rin. Si Pablo nga minsan nanghihina rin eh. Sino ba? Bakit? Perfecto ba yung mga man of God? O paano mo i-stay yung sarili mo? Ba?
So ang ano doon, ang big idea no, nasa ng grace doon kung if you are staying, di kaya ang mas grace talaga, ang full grace talaga ay enjoy your blessings, dinideklara mo na ikaw ay pinagpala na sa kabila ng iyong mga pagkukulang. O, yun nangyayari. Nabudol tayo. Sige na nga, tama na. Okay, okay na to ha. Okay, balik tayo sa Gospel of God's Kingdom. Patuloy natin na basahin ito, no? Ang Mateo chapter 7, verse 1. Madali lang to mga kapatid. Magbabasa lang naman tayo eh. Okay. Okay, verse 1. Huwag kayong humatol ng kayong hindi hatulan sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa inyong paghatol sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Sino kausap? Hudyo. Sino nagsasalita? Si Kristo. Namatay na ba siya? Wala pa. Ano tinuturo niya? Kautusan. Saan ko nabasa? Atras tayo ng verse 6. Ng chapter 6. Ang sabi ng chapter 6. Diba? Sabi ng chapter 6, diba? Na napunta siya rito upang tuparin ang kautusan, hindi ipagpawalang bisa, diba? Sinabi niya. So, ibig sabihin yung mga binabasa natin dito is more on kautusan. O, patuloy tayo ng birth ng chapter 7. Nangangaral si Christ dito eh. Basahin natin, wala namang masama. May matututunan tayo kay Jesus. Okay. Tandaan po natin, kapag ang tinuturo ni Christ ay relationship sa kapwa, pakinggan natin. Pero pag ang tinuturo ni Christ dito ay relasyon sa Diyos, it is better na mag-ingat tayo kasi hindi tayo Hudyo. Kasi Hudyo to eh. Kasi tayo mga hentil, iba ang relasyon natin sa Diyos. Tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Sa atin tayong mga hentil, wala tayong kautusan. Okay? Ibig sabihin tayo pinagpala na, pinabura na, tayo ay ligtas na, tayo ay banal na. Pero mga Hudyo, meron pa silang dapat gawin para maging banal, para maging ligtas, para pagpalain, para kaluguran ng Diyos. Maraming pinapagawa sa kanila. Isa-isayin natin to, no? Sabi sa verse 2, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghahatulin nyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing ng mata sa iyong kapatid, ngayon pinapansin mo ang troso ng iyong mata? Totoo yun, no? Na dito sa environment natin tayo mga Pilipino, mabilis tayo manghusga eh, no? Pero Jesus warns people of Israel at dapat din natin obserbahan to na hindi rin maganda talaga yung nanghusga tayo ng kapwa. Tayo kasi mga Pilipino, galing na mabilis tayo magano eh, mabilis tayong manghusga kaagad, mag-jump sa conclusion, hindi pa nga tapos eh, no? Hindi natin alam yung istorya, kana tayo ng kana, comment tayo ng comment, hindi naman natin na inaalam ko anong buong storya, di ba? So, napaka-judgmental talaga natin, tayong mga tao, no? Pero sabi ni Christ, thou shalt not judge, kasi ayon sa mga Hudyo, susukatin sila ayon sa kanilang mga hinusga. Paano mo masasabi sa iyong kapatid na likat alisin ko ang iyong puwing, gayong may troso ang iyong mata? Tignan mo si Christ dito, no, extreme, ano, yung mga joke niya. Nagjo-joke si Lord dito, eh, no? Oh. May troso daw yung mata. Di ba nakakatawa yun? Ganito kasi ng mga sense of humor ng araw. Si Lord nagjo-joke nito. Kinikengkoy lang niya yung mga kausap niya. Sa panahon natin. Di ba? Isang joke to na sa atin siguro hindi na nakakatawa kasi nga nasa modernong panahon na tayo. Pero nung panahon na to nakakatawa to sa kanila. Biro mo may troso yung mata mo. Saka nakakita na may troso yung mata, di ba? Okay, so salamat. Isa may natawa. Ay, Sus, may tumawa rin. Okay. paano masasabi sa iyong mga kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong may troso yung nasa mata mo. Kapag kunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mga mata, at makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Di ba? May troso daw yung mata. Ibig sabihin, may malaking ano tawag doon, malaking kahoy. Huwag ninyo ibigay sa aso ang mga bagay na banal sapagkat tapos kayo ay balingan at sasakmalin nila. Huwag din ninyong iagi sa baboy ang iyong mga perlos sapagkat yung harakan nila lamang ang kanilang mga iyon. O ano connect nito? Ang connect nito, ibig sabihin, kapag ang tao panghusga, huwag nyo nang patulan. Sa pang inuhusga kayo, huwag nyo nang patulan.
Kasi yung mga yan hindi yan tatanggap. Kasi nga mapanghusga hindi yan tatanggap ng pangaral. Gaya daw ng baboy na lagyan mo daw ng perla, yuyura ka lang nila yun. O gaya din ng isang aso na ibigay mo yung mga bagay na banal, bandang uli sasakmalin ka rin. So never trust for those judgmental kasi no choice na sila. Talagang sarado isip, no? Yun ang sinasabi dito ng verse 6. Okay, so Matthew 7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo kay makakatagpo, kumatok kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang bawat humingi tatanggap at bawat tumahanap ay nakakatagpo at ang mga bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan niyo ba ng bato ang inyong mga anak kapag kayo humingi ng tinapay? Bibigyan niyo ba ng isda ng ahas? Siya ng ahas kapag siya humingi ng isda? Kung kayo mga masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya yung inyong amang nasa langit? Bibigyan niya kayo ng mabubuting bagay na sino mang humingi sa kanya. Well, applicable din naman sa atin to na kung tayo humingi sa Panginoon, bibigyan. Actually, sinabi rin ng Biblia na tayo pinabura na ng Diyos. Ibig sabihin, ano man yung mga hihingin natin in the future, sinagot na ng Diyos yun dahil kay Kristo. Ganun nga lang yung pagkakaiba natin. Pero wala namang masama siguro kung hihingi tayo sa Diyos. Maganda yung mga isang beses lang. Lord, gusto ko nang makalipat ng bahay kasi binabaha kami. Yun, sinagot ako ng Panginoon. Binigyan ako ng bahay ngayon na describe. Alam niyo ba, hiningi namin sa Panginoon yung paglipat namin kasi nga, naalala niyo, last year, di ba pinutaktik kami rito ng Karina doon sa Malabon. Nanghingi ako sa Panginoon, specific, Lord, bigyan mo kami, Lord, na malilipatang bahay, na may hangin, malaki, may puno, mataas, hindi binabaha. Eto, eksakto. Tahimik, eksakto. Diyos ko, para kami nasa sementeryo, napakatahimik. Kami lang ho yung maingay dito, no? Kaya nga binababaan ko yung boses ko, baka makaistorbo tayo Sabi nila may siraulo nagsasalita rito. Napakatahimik. So, ibig sabihin ng Diyos, pwede kang humingi sa Kanya specific. Make it specific. Okay naman. Pero yung hihingi ka paulit-ulit kang humihingi, hindi, kawalan na ng pananampalataya yun. Verse 12, gawin ninyo sa inyong mga kapwa, nais ninyong gawin sila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan ng mga isinulat ng mga propeta. Kita nyo? Ibig sabihin, from verse 12 pababa hanggang chapter 5, yun daw ay kabuuan ng kautusan. Nasa kautusan ba kayo? Under the law ba kayo? Hindi. Okay, ito yung kautusan. Ngayon, dito napapasok si Christ sa salvation. Salvation na. Verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan, malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit makipot na pintuan na makitid na pupunta sa buhay at kakaunti lang nagdaraan dito. Sinabi na ng Panginoon, in the future, konti talaga maliligtas. Okay? Konti talaga yung mapapasa kanya. Kaya nga napakakipot ng pintuan papatungo sa buhay talaga. Kakaunti lang daw talaga makakarating. Ibig sabihin, lalo na sa kanilang mga Hudyo, feel na feel ni Kristo. Kasi nga, yung mga Hudyo, talagang konti lang. Hindi naman sila pumapasa Kaya makipot na pintuan. Sa atin, madali na kasi nga tayo kinhabagal lang ng Diyos. Tayo mga hentil, tayo mga Kristiyano, kaya wala na to, hindi na tayo takot sa ganito. Natagpuan na natin si Kristo. Okay. Hindi ba siya talinghaga? Wala pa tayo, hindi pa natin nababasin talinghaga, mga kapatid. Talinghaga ba? Hindi naman talinghaga to Direkto to. Wala pa tayo sa talinghaga, kapatid. Wait lang, mamaya baka meron. Okay. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupang, ngunit ito yung mababangis na asong gubat. Sinong kausap? Mga Hudyo. Sino yung mga false prophet? May mga false prophet din sa kanila. Hindi naman totoong propeta, pero katuro ang Hudyo. Sabi ni Christ, para malaman mo kung totoo yung propeta, makikilala niyo sa kanilang mga gawa.
Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ng ubas ang puno ng dawag o ang igos sa matinik na halaman? So, ibig sabihin mga kapatid, ang tunay daw na propeta, makikita mo sa kanilang mga gawa. Marami nagsasabi na sila ay pastor, propeta, etc. Para sa panahon natin ngayon, ano, marami nagsasabi na sila ay ganito, pero yung bunga, hindi naman makita sa bunga nila. Palaaway, trash talker sa social media, pero mangangaral daw sila. Oh. Sa bunga nyo makikita yan. Okay? Hanggang ngayon pa rin ba ang mga kautusan ng mga Hudyo? O yung mga Hudyong gusto ng kautusan, oo, under the law sila. Kapatid na Rosana, no? Pero ang bagong tipan talaga, kung sino man manampalataya kay Kristo, mapahudyo man o hentil, ligtas. Kaya yung mga Hudyong tinanggap si Kristo bilang kanilang hari at Panginoon, sila ay kasama na sa simbahan, sa church. Okay? Ang pinag-iusapan dito na noon pa lang dispensation na sa panahon pa. Pero ngayon, yung mga, syempre, may mga Hudyong ayaw kay Kristo, under the law sila, o sige, go ahead. Kakatulan sila ng Diyos sa kanilang mga gawa. Pero meron ding mga Hudyo. Tandaan niyo mga kapatid, hindi porke Hudyo, kautusan. Dahil hindi lahat ng mga Hudyo ay under the law. Bakit? Meron ng Kristo eh. Kapag ang isang Hudyo sa oras na ito ay na-born again, o hindi na siya under the law, under grace na siya. Ganun lang yung mga kapatid. Huwag niyong guluhin, lituin ang sarili niyo. Ito, dinidivide lang natin ang scripture ayon dun sa panahon. Pero syempre, yung mga Hudyo ngayon, pwede silang mamili kung Christianism ba o Judaism ang pipiliin nila. Ito yung mga Hudyo ngayon, yung mga nasa Judaism, o sila, under the law sila kung gusto nila. Pero meron mga Hudyo na tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, na born again. So ligtas sila, ganun lang yung mga kapatid. 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Totoo po yun, hindi nakakita ba kayo ng puno na puno ng mangga, tapos ang bunga kamatsili. Sus. Okay, so walang ganun Yung puno ng mangga, tumubo, ubas. So nakakita ng ganun. Kung ano puno siya, bunga. Kaya kung mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Kung masama, masama. Ganun lang yun. Kaya nga sabi sa 18, hindi maaari mamunga ang masama na mabuting puno, na hindi maaari mamunga na mabuti ang masamang puno. Bawat puno ay hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Okay. By works. Pag hindi ka mabuti sa under the law, pag hindi ka naging mabuti, tatapon ka sa apoy. Kasi remember, ang mga Hudyo under the law, pag hindi sila naging mabuti, tapon sila sa apoy. Ganun lang yun. Kaya makikilala nyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Kapag hindi maayos ang bunga. Kaya pagdating ng 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So ang tanong kasi dito, ano ba yung kalooban ng aking amang nasa langit? Diba? So saan tayo titingin nito? Tingin tayo, ano ba yung kalooban ng Ama dito? Pero mamaya, nabalikan natin. Verse 22, sa araw ng Panginoon, maraming nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng demonyo, lumabas ay mala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, kayo lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So, anong tanong kasi dito, ang nag-trigger dito, hindi na makakapasok sa kaharian ng langit, yung hindi sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ngayon, ang tanong, anong kalooban ng Ama? Sasabihin ng ibang pastor, ang kalooban ng Ama kapag hindi ka sumusunod kay Kristo. Pag wala ka sa Panginoon, hindi mo tinanggap ang Panginoon, wala ka, hindi ka nagme-menestre. O yun daw, kalooban ng Ama, pag nawala ka raw sa ministry, turo nila. O yung tawag doon, eisegesis. You are interpreting the verse according to your understanding. Let us see
Let us discover what's the meaning of the text. So, ang subject dito, ano ba yung kalooban ng Ama? Oh. Ngayon, sino sasagot niyan? Oh. Sino ba nakakaalam ng kalooban ng Ama? Eh, di ba si Jesus Christ? Oh, dapat, ang tanungin natin si Jesus. Hindi si David. Yung ginagawa ni Blessed Reader, si David daw. Kautusan daw, Diyos ko. Hindi yon. Tanungin natin dito si Jesus. Si Jesus may sagot dyan eh. Yun nga lang, tingin tayo sa ibang verse. Pero si Jesus pa rin ang context. John 6:40, yan sabi rito, no? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ano yan? Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang kalooban ng Ama ay manampalataya sa anak. Kay Kristo lang. Faith alone kay Christ. Hindi good works. Kasi yun ang kalooban ng Ama. Ngayon balik tayo dito. Kapag hindi ka pala nananampalataya kay Kristo, mapapahama ka. Okay? Hindi ka kilala ni Kristo. Paano ka makikilala ni Kristo? Hindi mo nga siya pinanampalatayanan. Yung ginawa niya. Okay? Okay. Ito yung pa sa mga Hudyo naman, bilang hari, hindi nila tinanggap si Kristo bilang hari, di go to hell. Ganun lang naman yun eh. Ang Mateo po, sa future pa ho yan. Kaya pag hindi ka nanampalataya kay Kristo bilang hari mo ng iyong buhay, you go to hell. Sa atin naman, kapag hindi ka nanampalataya kay Kristo, hindi mo tinanggap yung kanyang biyaya at kahabagan, you still go to hell. Okay? So, yun ang usapan. Pag nagturo ka ng maling gospel, you are still go to hell, ayon sa Galatians. Okay. 24, kaya't ang bawat nakikinig sa gawa ng salita kong ito ay matitulad sa mga taong matalino nagtayo ng kanyang buhay sa pundasyon ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, binayo, malakas na hangin ng bayan na yun, ngunit hindi nagiba kasi nakatayo sa bato. Yung mga aanga-anga, nagtayo ng bahay sa buhanginan, ayun, nung bumaha, binayo ng malalakas na hangin, umulan, di tinangay kasi nga, sa nakatayo, sa buhangin, mahina. Okay? So, ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin, ito'y talinghaga na pag hindi matibay ang iyong pundasyon, wherein ang pundasyon ay ang Diyos. Pag hindi kay Kristo, si Kristo ang pundasyon, di ba? Kapag hindi ka naitayo diyan, bagsak ka. Bilang hari nila. Okay? Bilang hari nila. Okay. Verse 28 namang, kay Jesus ang mga tao ng kanilang mga narinig sa katurang ito sapagkat nagturo siya na may kapangyarihan, hindi tulad ng tagapagturo ng kautusan. Kasi yung mga pariseo ng araw, nagtuturo ng kautusan, puro do this, do that, don't do this, don't do that. Si Christ iba. Nung nagturo si Kristo, piniliwanag niya mabuti. Ito yung kautusan sinasabi. Ganto yan. Parang ganto yan. Parang ganto yan. Pinababaw lang niya. Pinasimplify lang niya. Pero ang point dito is kautusan pa rin yung tinuro ni Kristo. Sinimplify niya. Kautusan pa rin yun. Ang tanong, tayo ba under the law? Hindi naman tayo under the law eh. Bakit nakiki-join tayo sa mga ganyan? So, hindi tayo yan. Okay? Tayo pinagpala na ng Diyos, walang kondisyon, unconditional lang blessing ng Diyos sa atin, unconditional lang kaligtasan ng Diyos sa atin, unconditional, lahat puro unconditional. Dito sa mga tinuturo ni Kristo, puro conditional, puro may kondisyon. Pagpapalain ka kung uunahin mo siya. Hindi mo makikita ang Diyos kapag hindi ka marunong mahabag, hindi ka peacemaker, hindi ka mapagpapala. Ganun ang turo ni Kristo. Wag na kayo magtaka, sino kausap ni Kristo ba? Mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Yung mga Hudyo bakit nakikihudyo ka? Kaya hindi to atin, okay? So maliwanag ho dyan. Chapter 8 na po tayo, no? Nang makababa na si Jesus mula sa bundok,
Sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya isang taong may ketong na lumuhod sa harapan niya. At sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako ay inyong mapagaling o magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais kong gumaling ka at maging malinis at gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Minsan tayo ganyan mga Kristiyano. Pag may hinihingi sa Diyos, feeling ba natin hindi kalooban ng Diyos yung hinihingi natin? Panginoon, baka pwede naman po sana kung loloobin mo, Panginoon, na magkaroon ako, Lord, ng jowa. Ng jowa na kamukha ng BTS. Bakit hindi ba ibibigay ng Diyos sa'yo yun? Kamukha ng nasa BTS? Oh. Lord, nawa magka-jowa ako ng kamukha ng nasa Bini. Nasa Bini daw, sa Bini. O, ibibigay ng Diyos sa'yo yun. Bakit? Di ba niya pwede ibigay sa inyo yun? Di ba? Tingnan niyo mga kapatid, no? Ginagawa ko lang katawa-tawa minsan. Ang Diyos kasi, it is beyond our imagination kung ano yung gusto niya mangyari sa atin eh. Sino Sandro Ford? Ano sabi niyo Sandro Ford? Sino yun? Tsaka kakamadali mo mukha ni Sandro Ford kasi atat masyado. Okay, huwag kayo magmamadali mga kapatid. Okay? Oh. Lord, gusto ko po yung kamukha ni Fiyang. Ay, sus. Ayaw ni Claudine Barreto, gusto kay Fiyang. Ay, Diyos ko. Oh. Magtataka kayo, no? 48 years old ako. Pero yung mga example ko, pang millennial, no? Oh. Eh, sino gusto niya yung example ko? Kamukha ni Kamukha ni Rosana Roses. Ay, Diyos ko. May nakakakilala ba dito nun? Oh. Walang masama mga kapatid kung hihingi kayo sa Panginoon, no? Lalo na, pag may sakit ka, hihingi ka sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong gumaling, kung loloobin mo. Siyempre, kalooban ng Diyos na gumaling ka. Hindi kalooban ng Diyos na nagkakaroon ka ng sakit. Sino may sabi sa inyo na kalooban ng Diyos na magkasakit tayo? Wala ni hibla sa Bible, walang ganun. Saka nakakita ng ganun, kaloob, Panginoon, kung loobin mo sana. Kalooban ng Diyos na hindi ka magkasakit. Kaya hindi kalooban ng Diyos na nagkakasakit ka. Kaya dapat hiningi mo sa Panginoon yan. At kinaklaim mo, kaya nga tinapos niya sa krus yan eh. Isa nga sa binayaran niya yan eh, we are healed by His stripes. Ano pa? Pag may hiningi tayo sa Panginoon na, Lord, gusto ko po ka, Panginoon, kasi, Lord, ng kotse. Pero kung loloobin mo po, Panginoon, na nawa ay kahit second hand lang, okay na sa akin. Hello, kalooban ng Diyos ang brand new. Ba't ka nangihingi ng second hand? Kasi tinan nyo, no, minsan kasi tinitingnan natin ng Diyos sa kakayanan na meron lang tayo. Maaaring ang sweldo mo ay minimum lang, kasi hingi ka sa Diyos ng kotse, sa tingin mo, imposible ako makabili ng brand new eh. Second hand na lang bibiling ko, pag-iipunan ko, baka pahirapan pa. Eh kasi nga, tumitingin ka doon sa sitwasyon mo. Tumitingin ka lang doon sa available ng kakayanan mo. Ibig sabihin nun, tumitingin ka sa kakayanan mo, hindi sa kakayanan ng Diyos. Oh. Bakit hindi ba kaya ibigay ng Diyos ang brand new? Ibibigay ng Diyos yun. Oh. It requires lang nga lang ng pag-aantay. Hindi yung nagmamadali ho tayo. Okay? Kung gusto mo ng house and lot, go ahead. Diba? Kaya mga kapatid, panghihingi tayo sa Panginoon, daging may faith. Kaya tinan mo sabi dito ni Jesus Christ, oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. Nais ng Diyos yun. At gumaling at luminis, yung agad ng kitongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip, pumunta ka sa pagpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moses. Bakit ganon? Pinapahandog ni Kristo si na ayon sa inuutos ni Moses. Kasi nga underdalo yung mga tao dito. Ano, gagayahin mo to? Pupunta ka dun sa pare, tapos maghahandog ka sa Diyos. Ano ka? Hudyo ka ba? O sa Hudyo to, pagkatapos mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moses bilang patunay na
mga tao na ikaw ay naging galing at malinis na. O, yun ang istorya nun. Kaya tinan nyo, pag nagbabasa ko tayo ng Mateo, ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon. Panahon to ng under the law ang mga Hudyo. Hudyo kausap ni Christ. Si Kristo tinawag sa mga Hudyo. Dapat ilagay natin. Hindi yung sasabihin na Ayan ika sa mga Kristiyano ya, mag-alay ka ng handog. Ito po yung pag-iika po. Diyos ko. Out of context na. Okay? Hindi ho ganun. Verse 5 ng chapter 8. Pagkapasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal ng hubo ng Romano at nakiusap, Ginoo, katulong ko po ang naparalisado. Siya ay po'y nakaratay sa bahay at lubang nahirapan. Tapos sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Alam mo ginawa ng centurion, iba. Ngunit sabagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po karapat dapat puntahan po ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. O lakas ang faith nito. Hentil to hentil. Hentil to, hentil Kasi ano paliwanag niya? Kasi centurion siya, di ba? Romano siya leader, Roman legion siya. Sabi sa verse 9, ako ay nasa ilalim na nakakataas sa pinuno at may nasasakupang paringkawal. Kapag inutusan kong isa, pumunta ka roon, siya ay pumupunta. At sinabi ko naman, halika, siya lumalapit. Kapag sinabi ko na aking alipin, gawin mo to, ginagawa niya yun. Tapos ano yung nangyari? Verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. O, tinan mo, nakakumpara. Binanatan ni Kristo yung mga nasa mga Hudyo sa Israel. Kasi nga bakit? Kausap ni Kristo mga Hudyo. Pero ito may sumingit hentil. Ngayon, kinumpara ngayon ni Jesus Christ yung faith nitong taong to sa mga Hudyong kausap niya. Nagpapatunay talaga ng mga Hudyong kausap ni Jesus. Kaya niya kinumpara na ito ay hindi pa raw siya nakakita ng ganitong kalaking faith sa buong Israel. Yun po yung ibig sabihin doon. Tandaan niyo maraming darating buhat sa silang kanluran at dudulog sa kapagkasalo. Ito nag-prophecy si Christ dito. Sa katapusan ng mundo, di ba? Sa New Heaven and New Earth, di ba? Ang lahat ng mga tao, pupunta sa Jerusalem, magkakasama, buhay-buhay lahat ng mga tao na andon, glorified body, kasama si Abraham, Isaac at Jacob. Kaya sabi ni Christ dito, natandaan nyo, marami ang darating ang buhat sa isilangan at kanluran at dudulog sa nakasalo nila Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit, sa eternity to. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay tatapos sa kadiliman. Yung mga matitigas na ulo ng mga Hudyo, ito sila ng impyerno. Mananangin sila doon, nangangal sa kanilang mga ngipin, mga ayaw. Sinabi ni Jesus sa opisyal, muwi ka na, mangyayari ang nihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Tingnan mo, no? Laging sinasabi ni Kristo, hinihiling mo ayon, mangyayari ito ayon sa iyong pananampalataya. Pwede naman sabihin ni Christ na pinagaling ka na, pinagaling na kita, hindi. Ang sabi ni Christ, ang gino-glorify ni Christ, hindi yung sarili niya, kundi yung faith, yung pananampalataya ng centurion. Kaya napakalaking big deal talaga sa mata ng Diyos yung faith Kasi yung hingi ka ng hingi sa Diyos, maglulupasay ka, mag-iiyak ka dyan, gamitin mo ang faith mo. Sa experience ko mga kapatid, never akong dinidig ng Diyos sa tuwing ako'y nagngangangawa, nag-iiyak. Never. Hindi mo madadaan ng Diyos sa paiyak-iyak. Ang nais ng Diyos kapag humihingi ka, faith, pananampalataya, doon mo siya mapapakilos. Okay? Yung nakatakdang mangyari sa'yo dahil nga ay dininig na ng Diyos ang panalangin, nakatakda na sa mangyari sa'yo, baka mapaaga pang dumating kung mananampalataya ka lang at mag-aantay. Okay? Kaya ang sabi dito ni Jesus Christ, nangyayari nihiling mo sa ayon, according. Tingnan natin sa English, King James. And Jesus said unto the centurion, go thy way as thou hast believed, so be it unto thee. So be it done unto thee. Talagang mangyari nawa ayon sa iyong pananampalataya. Okay. So ano nangyari? Sa oras ding yung gumaling ang kanyang katulong ng kapitan.
Pumunta si Jesus sa mga bahay ni Pedro at nakakita siya roon ng biyenan nito, nakaratay sa nilalagnat, tinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at gumaling agad, bumangon, nagsimulang maglingkod sa kanya. Ang gabing iyon, dinala kay Jesus sa mga maraming sinasapian ng demonyo, sa isang salita lamang, pinalaya sa masamang espiritu. Gayon din natupad na sinasabi sa Isaiah, inalis niya ang ating kahinaan, pinagaling ang ating karamdaman. Okay, na-prophecy yun noon pa na pinagaling ni Jesus. O, nangyayari nga ito sa panahon na to. The cause of the following, di ba to? Yung basahin to. Na makita ni Jesus sa mga tao, naparaming tao sa kanyang paligid, inutos niya na mga alagad na magandang tumawid sa kabilang ibayo, lumapit sa kanya, Guro, sasama po ako sa inyo, sasama ko kayo pumunta. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may mga lungga ang mga sunggubat, may mga pugad ng mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan at mapanghingaan ang anak ng tao. Walang bahay si Christ, mga kapatid. Wala siyang bahay. Kaya mapalad tayo may bahay, no? Oh. Lumalabas ito na parang taong grasa si Christ, parang pulubi talaga. Maliwanag naman yun. 2 Corinthians chapter 8, verse 9, naghihirap siya para tayo ay managana. Oh. Wala siyang bahay, mga kapatid. Ito po yung verse. Isa naman sa mga alagad niya na sabi, Panginoon, maaari po bang umuwi ka muna sa amin, palibing ko ang aking ama? Sabi, maglingkod ka sa akin, paubaya mo mga patay, ang paglibing ng mga patay. Okay, so ito po yung kingdom gospel na you need to follow Christ. So ito po yun, sa kanila po yun, sa mga Hudyo. 23, basahin pa ba natin? No, saba. Sige, maga pa. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad habang sila naglalayag sa lawas. Si Jesus ay natutulog, biglang bumugso, malakas. Ito yung bumagyo, mga kapatid. Tulungan ninyo kami, nagwawala yun. Lulubog daw tayo. Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Ugali talaga ng Diyos, ayaw talaga ng mahina ang faith, ayaw niya talaga. Mas may favor ang Diyos talaga sa mga lalakas ang faith Mapapadali yung binigay ng Diyos sa kanila. Alam niyo mga kapatid, sinagot na ng Diyos sa mga panalangin natin. Mapapadali lang yan if you believe. Kapag nagdududa ka, medyo maaalintana ng konti. Pero mangyayari pa rin sa iyo. Okay? Bumangon siya, pinatigil ang hangin at mga alon, bumuti ang panahon. Na mga lahat nagsabi, ano kaya itong uri ng taon to maging hangin at lawa at sumusunod sa kanya? Yan kako, kaya natin yan. Kung ano yung kapangyarihan ni Jesus, kaya natin patigilin ang bagyo. Bagyo ng ating buhay pala. Hindi natin kaya mga kapatid, si Jesus lang makakagawa niya. Kaya lang naman si Jesus nagkaganyan, may purpose para maniwala yung mga Hudyo. Diyos ko, ngayon ba maghihimala ka pa ba? Wala nang himala-himala ngayon, uy. Dahil una, sino hihimalaan mo? Mga hentil. Pupunta ka dun sa pupunta ka dun sa pier, sakay ka ng bangka, tapos bagyo, magaganon ka, edi namatay ka. Diyan kasi una, wala naman sinasabi sa Bible na kung naghimala si Kristo, maghihimala ka rin. Hindi ganon. Si Kristo lang ang naghihimala. Una kasi Diyos siya Alam niyo naman Diyos yun Kung kaya mo ba? Walang ganon. Pero yung mga Kristiyano ngayon, nung hilig sa himala. Maraming mga false Christian ngayon, ganyan no? Puro himala. Kaya lang naman naghihimala si Christ sa panahon na to dahil sa mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Hudyo ba yung mga audience mo? Tsaka ito applicable lang noong unang panahon, hindi na ngayon. Okay. Matthew 8:20, nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupay ng kanila, lubong siya ng dalawang demonyo. Ito yung pumunta dun sa Bilang nagsisigaw ang dalawang lalaki, pakialam mo sa amin, anak ng Diyos. Sinabi ng demonyo, anak daw ng Diyos. Naparito ka ba upang pahirapan kami, subalit hindi pa napapanood? Okay? Kasi may panahon ng mga anghel, mga demonyo, na dadalhin sila sa Tartaros. Kaya natakot siya, naparito ka ba para pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Kasi hindi pa nila panahon. Sa di kalayuan, malaking kawan, ng baboy nagsisikain. Nakiusap sa kanya mga demonyo, kung papalayasin mo kami, hayaan mo kami pumasok sa baboy. Ayun, pumasok sa baboy. Okay. Kaya't lumabas sa buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, kinausap siya, lisanin ng kanyang lupain. Okay, so that's it.
More on miracles sa 7 and 8. Pagtuturo din. Konting pagtuturo rin regarding sa kautusan. Judgmentalism, ayaw ng Diyos. At ang maganda rito, no? Ang pinaka-importante sa lahat ay yung faith. Isa sa ugali ni Christ. Na ugali niya ay mas pinapaboran niya talaga. Yung hinahangaan niya yung faith. At gino-glorify niya yung faith mo. Because of your faith, you're healed. Because of your faith, pinaburan ka. Napasayo kagad yung wala pa sa panahon sana sa'yo. Because of your faith, meron ka ng kotse. Because of your faith, binigyan ka ng maayos na at magandang asawa. Okay? So lahat ng yun ay nakita natin yung ugali ni Jesus. So ngayon alam na natin yung ugali ni Jesus. So ano ang big idea dito? O imbis na maghihingi ka sa Diyos, pairalin mo yung faith mo. Huwag kang nang magtampo sa Diyos. No? Hindi mo madadaan ng Diyos sa patampo-tampo. Patigasan kayo ng Diyos. Magtampo ka, hindi ka lang niya lalong pagbibigyan. Pero kung mananampalataya ka, pairalin mo yung faith na, no, I am a child of God. No, I am charito. Ako'y pinagpalat, pinaburan. Kung meron man kayong mga pinagdadaanan, yung iba rito, no? Kung may pinagdadaanan kayo ng mga bagay na hanggang ngayon ay para tila mahirap para sa inyo, wag na kayong mag-iiyak, wag na kayong mag-self-pity. Tigilan nyo na yan. Hindi kayo pakikinggan ng Diyos. Ang pinakikinggan ng Diyos, faith, work out your faith. Panampalatayanan mo. Wala kang makain ngayong oras, panampalatayanan mo na may makakain ka because you are a child of God, you are charito. Yung mga nakaka-relate dyan, okay? Hindi niya madadala ang Diyos sa emosyon. Ang kailangan ng Diyos, pairalin niyo yung faith niyo. Yun ang rito. So yun lamang po. Maraming salamat po. So palakpakan natin si Lord. Sa mga magtatanong, type nyo lang po yung Charito, then I will call you. Sige lang Okay, Charito. Okay, go ahead, Larry Sarmiento. Man's first. Go ahead, pwede ka na magtanong. Larry Sarmiento, go ahead. Charito po, Pastor. Ang gabi ho. Magandang gabi po dyan. May tanong lang po ako sa nangyayari sa Israel po ngayon dahil nung may nabasa po ako sa Isaiah 5, Isaiah chapter 5 verse 26 to 30. Parang parang nabasa ko diyan na parang nasabi na ni Isaiah kung anong mangyayari na kabilaan ng atake sa Israel. Yun lang po, Pastor. Kung palinaw nga po, Pastor, kung yan yung ba talaga yung naka-prophecy sa Israel ngayon na nangyayari. Yung nasabi na Isaiah. Okay, salamat po sa inyong tanong. Opo. Okay, ganito po yan. Lahat po ng mga nasusulat dito sa Isaiah ay hindi pa huto, no? Kasi meron kasing prophecy ang Israel. Ultimatum, pinakamalala na sitwasyon ay during tribulation age na ang Israel talaga ay kukubkubin ng mga iba't ibang bansa. Mangyayari ho talaga ho yun. Pero yung mga nangyayari sa Israel ngayon, wala pa yan. Hindi pa yan. Kasi ang linaw kasi dito na yung mga propesya na Isaiah ay mangyayari pa ho to hindi pa ho to nangyayari, hindi pa to sa panahon natin. Kasi kung lagi nating i-relate lagi yung mga nangyayari sa Israel sa nangyayari sa Bible, ang tawag po diyan ng eschatology ay historicis. Yung mga historicis po kasi tayo ay futurist, tayo mga nag-aaral. Yung style ko ng pagtuturo ng eschatology, more on futurist. Pag nabanggit ang hula sa Bible, lagi hutong sa future pa mangyayari. Yung mga historicists, sila yung mga nagtuturo na kung ano yung nangyayaring current event, lagi nilang kinoconnect sa sinasabi ng Bible. Tapos bandang huli, nababago rin. So, ibig sabihin kapatid, hindi tayo historicists kasi po, sablay po ang historicists dahil there's always a perfect timing. At saka yung matinding mangyayari sa Israel,
na persecution, mangyayari po yan sa panahon ng Antikristo, hindi po sa panahon natin. Kaya kung ano man po yung mga nababasa natin tungkol dito, na dulo ng bansa, no, sabi dito, hudyatan niya ang isang malayong bansa, tatawagin niya ito upang sa dulo ng lupa at mabilis naman itong lalapit. Sama sa kanila ay mapapagod at makakatulong madudulas, matutulis ang panudla. Bakala parang ipong halang kalwahe. Ang sigawan nila eh. May mga bagay nito mga kapatid sa future pa to, kung ito man ay prophecy or what. Basta mga kapatid, anything na prophecy na hindi pa nangyayari sa Israel, lahat ng ito ay continuation, pagtungtong ng rapture. Pagtungtong, kasi ninyo, no? Ang propesiya sa Israel ngayon ay nakapending, okay? Ano man mga propesiya na babasa nyo, hindi pa ho yan mangyayari. Kasi nga, tinan nyo, may papakita ko sa inyo. Kasi, dispensation tayo, no? Okay. Lahat po ng mga mangyayari sa, remember, dito yung prophecy kay Isaiah, di ba? Bago mag-church age. Hanggang di pa natatapos ang church age, lahat ng mga prophecy sa Old Testament ay nakapending po yan. Hindi po ito nangyayari sa panahon natin ngayon kasi nasa church age. At maliwanag sa Hosea na ang restoration ng Israel ay mangyayari after 2 days. O sabihin na natin ngayon ay nasa panahon na tayo ng 2,000 years mula ng pagkamatay ni Kristo. Kaya yung lahat ng mga propesya na nangyayari sa Israel, dito magsisimula kasi ang Diyos, ang atensyon ng Diyos ngayon ay nasa mga hentil pa. Kaya anumang propesya sa Israel, hindi pa mangyayari po yan unless na ma-rapture na tayo. Kaya kung ano man yung mga nababasa natin sa Bible, hindi natin pwedeng connect sa nangyayari sa Israel. Actually, paghahanda pa lang ho yan sa Israel. Hindi pa ho yan. Kaya sa tingin ko kapatid, yun ang tamang sagot ko rin kapatid. No? Hindi pa po yan mga kapatid. Okay po, Pastor, na malinaw na po sa akin. Salamat po, Pastor. Charito po, Pastor. Salamat po. Meron pa po ba kayong tanong? Okay na po, Pastor. Yung iba pa po. Baka may magtanong pa po. Sige po, salamat. Salamat po. Salamat. Okay, 9:07 p.m. Babae naman, no? Si Roslyn Salinguhay. Go ahead, kapatid. Pwede na po kayo magtanong. Roslyn Salinguhay. O, Salinguhay. Tama po ba? Mukhang ayaw niya magtanong. Sige, si ano na lang, si Susan na lang. Susan de la Cruz. Pwede na po kayo magtanong. Pasok! Pasok. Sorry. Go ahead po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi ho, Roslyn. Susan po, magandang gabi ho. Susan. Sorry. Susan, sorry po. Sabi ko po kapatid. Maraming salamat po sa magandang paliwanag po sa Matthew kasi diyan po ako naguguluhan dati nung binasa ko, talagang maling-mali yung pagkakaintindi ko. Kaya ngayon maliwanag na sa akin. Maraming salamat po. At kami dito sa Ireland talagang nasasayahan dahil sa mga gandang yung talagang naintindihan namin ng tamang pag-aaral ng Bible. Meron lang po akong isang katanungan, medyo hindi ko alam kung out of the topic, pero ito nahihirapan kasi akong mag-explain sa anak ko. Meron akong isang 11 years old na anak na babae na dati kasi Katoliko kami, ngayon bakit kami nagbago ngayon? Simula nung 2018 nagbago na ako ng pananampalataya, ito na yung bagong gospel na yung sinusunod ko, hindi na yung dati kasi akong very religious Tapos ngayon ang tinatanong niya sa akin, hindi ko kasi alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na bakit hindi na kami mag-aantanda. Yung antanda ba, yung pag nagdadasal nag-aantanda po. Yung hindi ko alam kung paano yung tama ba, kasi 11 years old siya, yung medyo nalilito siya, ganun yung kasi dito sa Ireland kasi
automatic kasi, automatic yung mga anak namin, pumupunta sa Catholic school. Kaya kahit na kami ay kay believer, kailangan ko siyang dalhin sa Catholic school kasi yun ang dito, yun ang ang karamihan ng school. Wala pa akong nakikita na Christian school. O meron siguro sa malayong lugar dito sa lugar namin sa Waterford wala. So kailangan ko siyang ilagay sa Catholic school. So minsan nalilito siya na, "Ma'am, bakit why we don't sign of the cross anymore when we go to church on when we pray." Yung bang straightforward na pray na lang. Yon. Nahihirapan ako na mag-explain sa kanya. Ano po ba yung magandang explanation? Just tell them na Jesus never told us to pray with sign of the cross. There's no such anything about sign of the cross in the Bible. Paliwanag nyo na lang. Sabihin nyo, that is not in the Bible. Sabihin nyo na lang na alam ko nung una ganyan tayo pero na-discover ko na wala pala sa Bible yun eh. So we should carefully follow what the Bible says, that if we're going to pray, just pray direct to God. Just direct to Him, not to anyone else, to Jesus alone. Sabihin nyo na lang po gano'n. And then you can tell what is praise all about. Panalangin nyo. Hindi na ho kailangan ng sabihin nyo na lang po na hindi naman ho kailangan pala. Tsaka wala sa Bible. Ganun lang po, straightforward para yung mga bata maintindihan nila, masabi nila na wala naman pala sa Bible yun eh. Mga bata ho ngayon nakakaintindi na po. Maganda ho pa lang ho na bata pa lang, masabi natin sa kanila kung ano yung nasa Bible, kung ano yung wala sa Bible. Maiintindihan po nila yan sa biyaya ng Panginoon, kapatid. Maliwanag po. Maraming salamat po at regard po sa inyong lahat. Salamat. Glory to God Salamat po. po. Meron Glory po to God. kayong tanong, kapatid? Wala na po, sa susunod na lang po para yung iba naman makapagtanong. Maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat po. Maraming salamat po. Okay, shout out po dyan sa mga taga-Ireland, dyan sa mga Pilipino natin dyan. Shout out po sa inyo. Enjoy your Salamat blessings po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Okay, so 9:12 PM, patuloy lang tayo sa mga tanong. Si Fralet Boroso Ignacio, go ahead, Fralet. Hi, Pastor. Good evening po sa lahat. Good evening. Hello. Opo. This is actually my second na naka-attend. And every time, I believe na may message po ako sa inyo sa Facebook and thank you very much po sa pag-response. Anyway, yung question ko po, I've been in the born again Christian since siguro mga 10 years old pa. And then, nandito ako sa Pampanga ngayon. Dito nag-a-attend kami ng Methodist Church. Last year ko lang nakita yung KNM na na 16 episode and praise God, I was able to understand talaga kung ano yung full grace. Sobrang yung freedom talaga na naramdaman ko since natutunan ko yung totoong gospel. Sabi ko nga naiyak talaga ako nun, Pastor, kasi hindi ko akalain na sabi ko ano kaya yung wala tayong ginawa, pero sabi ko ano kaya yung ko, bakit pinaalam sa akin to ng Diyos. So sobrang thankful ako sa buhay mo, and from that time talagang fina-follow na kita. Sa BPO din ako so medyo hindi naman ina-idolize pero sobrang proud ako sa iyo. Sinundan ko yung even personal with yung wife mo, yung mga sobrang na-bless talaga ako sa life mo, Pastor. So yung robot ko, alam mo rin kung sino sila. Opo. Salamat. Pinapanood ko yung mga mga videos mo, pina-follow talaga kita. Anyway, yung question ko po medyo di ba wala na tayong condemnation.
since nung time na talaga, active talaga ako sa church, tuturo ako ng Bible study, nag-ministry, nagtuturo ako ng sa choir, member ako, netong natututunan ko na yung parang hindi tayo yung, alam mo yun, hindi naman ito yung mga inutos sa atin, tapos meron ka pang topic nun na yung puro outing, puro parang ganun yung mga nakikita ko eh. Hindi naman ako nawawalan ng ganang umattend sa church, kaya lang wala pa rin ako nakikita dito na church na malapit sa amin na full grace yung tinuturo. And I'm planning talaga na dumayo pa ako dun sa mismong physical church mo ngayon. Medyo nako-condemn lang ako dun sa part na, basta sa atin ba yung teaching na yung Great Commission ba? Kasi since nung natutunan ko yun, hindi na ako, parang natakot bang tawag kong term doon. Nag-iingat na ako. Ayokong, kasi may mga naturuan na ako before na parang, ang teaching ko pala nagiging works, faith plus works eh. So sabi ko, ayoko mapunta sa impyerno. Aayusin ko to. So from then on, hindi na ako basta nagtuturo. Pag nagtuturo ako, ipinapasok ko talaga yung full grace. Wherein minsan nakikita ko sa mga pastor, inuulit nila yung message ko. So, pastor, ang specific question ko, sa atin po ba yung turo ng Great Commission? I feel a bit condemned dun sa part na nag-share ako pag merong pagkakataon, lalo na sa family ko, of course, sa mga anak ko, na ito yung tamang gospel. And natutuwa ako kasi mabilis naman nilang tinanggap. Though talagang ever since perverted yung mga naa-attenan namin. Anong pastor ang dapat kong ma-feel doon? O atin ba yung Great Commission na yon na I feel a bit condemned na hindi ako nakakapagturo na o paano yun, pastor? Okay, una sa lahat, kapatid, ang Great Commission ay wala sa Bible. Yan gawa lang nila to The Great Commission daw. Sila lang may sabi niyan eh. Sino yung gumawa? Translator. Pero never sa Bible, never, baligtarin nyo ang Bible. Walang sinasabi ang Bible, tinuturo ang mga apostol na may Great Commission. Walang ganon. Kasi tinan mo, ang sabi rito, 28 verse 19, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So how we can understand this verse regarding dun? Sabi nila, Great Commission daw to Great Commission. Sila lang may sabi nun, pero wala naman sinasabi yung Bible na Great Commission. Kahit baligtarin mo yan, wala kang makikita. Meron kang makikita, pamagat lang nag-translate ng mga magandang balita, yung mga translator. But if you carefully see what the Bible says, especially in Greek, walang Great Commission. Man's teaching po ang Great Commission, wala hong ganun. Tsaka pangalawa, hindi naman utos Tingnan nyo, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Pag sinabi pong utos, hindi naman to utos gawin kong yung alagad ko ang mga bansa. Kung ang mga Hudyo, o specifically mga alagad ang sinasabi rito, napaka-imposible naman kaya yung 12 alagad makarating sa iba't ibang bansa sa panahon ngayon. So hindi, sino yun? Hanggang saan lang sila? Karamihan sa mga Hudyo, hanggang Jerusalem lang talaga Si Pablo lang naman na nakapunta ng iba't ibang bansa Nangyari ito sa panahon ni Pablo. Pero hindi rin sila lahat nakapunta. So ibig sabihin nun, mga kapatid, ito ay generally speaking ni Christ. Pero hindi ho to makalaglag sa impyerno pag hindi mo sinunod. Kaya nga ang sabi ni Christ dito, habang kayo humahayo O ipakisama naman, samahan nyo na. Habang kayo ay pupunta sa iba't ibang bansa, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. At bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Anong bautismo to? Tubig, hindi naman sinasabi, tubig ba sinasabi diyan? Maliwanag na sinasabi ni John the Baptist na bibautismo ko kayo sa tubig, ngunit yung kasunod ko
ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Oh. So, ibig sabihin, itong bautismo na to na tinuturo ni Christ, hindi ho to tubig, kundi sa banal na Espiritu. Bautismo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak. So, ano ibig sabihin ng bautism dito? Meaning, renewing our life. Babago yung ating buhay. So, magitan ng bautismo. Paano ba nangyayari yung bautismo? Di ba, Holy Spirit si Christ, nagbabautismo sa Holy Spirit. So, how you can receive the Holy Spirit? Sa panahon natin ngayon mga Kristiyano, ito yun, no? Saan ba yun? Ephesians. Hindi nyo ba pwedeng consider na bautismo to? Sabi rito, no? Di ba ang baptism of the Holy Spirit, it's once the Holy Spirit is in you, you are already baptized by the Spirit. Yun po yung tinuturo ng Bible. Once na ang banal na Espiritu ay nasa iyo, ikaw ay binautismohan na. O paano ba mabautismohan? Ito, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos nyo marinig ang balita ng katotohanan at magandang balita nagdudulot ng kaligtasan. Ano daw? Sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya't ipagkaloob sa inyong Espiritu Santo na pinangako ng Diyos bilang pagkahirang sa inyo. Para matanggap po pala ang Espiritu Santo, you need to believe what Christ has done. Sumampalataya kayo kay Kristo. Na magdudulot sa iyo ng kaligtasan ito. Na ito daw yung magandang balita. So, ibig sabihin, ang inuutos ni Kristo is i-share yung gospel. Tsaka pangatlo, may parusa ba doon kung di mo sinunod? Paparusahan ka ba? Basa tayo. Kung paparusahan tayo, Romans 8:1. Paano pag di ako nag-evangelize? Paparusahan ba ako? Sabi ni Kristo ito, no? Kaya nga hindi nakatula maparusahan ang taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. There's no condemnation. Ba't ka nako-condemn? Kaya nga sabi dito na wala ka na ako, wala ka na, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. In Christ, there's no condemnation. So, ibig sabihin, sundin ko man yung paghayo o hindi ako i-condemn ni Kristo. Ayan, sabi dyan, there's no condemnation. Bakit may condemnation sa ibang pastor? Pag hindi ka nag-evangelize, condemn ka na. Wala ka na dalang kaluluwa. Kaluluwa daw, kaluluwa. Hindi malaman tuloy kung ano yung kaluluwa na yun. Kung yung ba ay transparent na tao o multo. Din takbuhan yung mga tao nun. Dala ka simbahan ng kaluluwa. Ngayon, pinagluloko tayo ng reliyon So, maliwanag po dyan, whether you follow what Christ has done, there's no condemnation na nga Ba't kayo ko-condemn? Sino may sabing may condemnation? Tsaka pangatlo, yung Mateo 28, wala namang condemnation dyan Si Jesus nagsasuggest lang Ni-encourage niya. Kaya nga sabi dito, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. This is the word of encouragement, hindi po ito commandment. He encouraged us to share the gospel. Wherein nagsishare naman tayo ng gospel Hindi nga lang mandatory. Paano kung hindi ako mag-share ng gospel? Kakatulan ba ako ni Kristo? Maliwanag, wala na rin kahatulan kay Kristo. So ano kinakatakot natin kung hindi natin magawa to? Paano kung nagtatrabaho ka? Nagninegosyo ka, wala kang chance na makapag-ministry? Paano yun? Iko-condemn ba ni Kristo yun? Yung problema, yung mga pastor ang condemnation. Mahilig sila ma-condemn. Kaya kapatid, huwag kang ma-condemn. That's not true. Whether you follow this or not, ang pangako ni Kristo sa atin, there's no condemnation kapag nakay Kristo ka na. Amen po. Thank you, Pastor. Sobrang thank you po sa buhay niyo po. Para ako nanalo sa loto, daig pa, nung natutunan ko tong full grace. Praise God, purihin po ang Panginoon sa buhay mo po, Pastor. Glory to God. Salamat. Any questions po? Lalo po kong question, Pastor, meron lang po yung request ko, Pastor, yung movie po ba yun? Yung ginamit nyo na character dun sa KNM? Kung movie kasi yun, gusto ko sana mapanood ng buo.
Ay, mapapanood mo yan sa Facebook. Share ko sa sa page natin kung saan napapanood 'yun. Ay. Ang pamagat po noon, Apocalypse. Talagang siya, Brazilian siya. Brazilian series po siya. Okay. Sige. Maganda yung theory nila. Talagang kuwang-kuha nila yung yung theory natin, kuwang-kuha nila. Kaya Ano sila yung yung pastor, may English translation ba yun or English dub? wala akong makitang English. Yun nga lang, magtsatsaga ka talaga sa Espanyol. Espanyol ang salita nila. Yun lang. At least makita ko, pastor. Makita yun. Discuss mo naman na yun eh. Maganda yun. Ang ano yun 192 episodes yung kapatid. 182. Maganda rin yun. Apocalypse ng Brazil. Sa Brazil ko kinuha yun. Kaya naging maganda siya. Maganda kasi yung pagkakagawa nila. Namatay ang Antikristo wherein biblical. Opo, pastor. Yun. Tapos yung Antikristo nila, di ba, bulag yung Opo. wherein na yun turo ng mga Muslim yun na ang magiging Antikristo ay isang mata. Tinuro ng mga Muslim yun. Doon nila kinuha yung mga, tapos Syrian yung nila, Antikristo nila. Yun pa napapansin yun, yung plug Turkey, Syrian. Muslim yung kanilang Kaya pareho din ng theory ko. Kaya maganda rin yung. I strongly recommend na panoorin nyo kahit Espanyol. Sige, pastor, antayin namin yung pag-post mo ng link. Send ko na lang yung link. Salamat. Hoping na maka-attend ako physically doon sa physical church mo doon sa Sa Navotas. Taga saan po ba kayo? Pampanga, Pastor, Lubao. Pero Layo, before taga South ako, taga Cavite ko. So nadadaanan ko lang yan. So carry ko yan. Iba pa rin yung sa personal eh. Ay, opo. We have service tomorrow sa Navotas. Yung nga lang, 5 p.m. Hindi po yun basta service. Kung saan lang po yun. Tanungan talaga. Tanungin nyo ako personal. Yun nga po, Pastor, maganda talaga yun. hindi po ako nagpipreach po doon. Dito lang po ako nagpipreach pero doon po talaga puro tanungan. Magsawa po kayo kakatanong. Kaya iba po yung service na ginagawa ko namin. Kasi doon sa mga service sa typical na may opening prayer, worship, ganun, preaching na wala ka natutunan. Ang nais mo namin talaga, uuwi kayo talaga na make it sure na may natutunan kayo, na magtanong kayo, tatanong. Talagang tanungan po yun. Kung makaka-attend po kayo sa Navotas, hindi lang po kayo, yung mga tao po dito, makaka-attend kayo ng Navotas, ganun po yung aming setup tomorrow. Just Q&A lang po yun, mga kapatid. Which is okay po. Thank you very much po. Good evening po sa lahat and Charito po. Salamat po. Let's enjoy our blessing. Enjoy your blessing po. Salamat. 9:28 p.m. We have 32 minutes left. Pwede pa tayo magtanong naman. Pwede naman. Sige, tanong tayo. Wait lang. Tama si Princess, Damadi, and Dajjal. At Dajjal, yun. Pag-usapan po natin yan sa susunod po na part 3 ng Simula ng Antikristo. Pabangan nyo rin po yung part 2 ng ating lihim ng Katoliko Romano. Tungkol po to kay Virgin Mary. Yung part 2 po natin. So lahat po ng mga katuruan ng Katoliko regarding sa pagsamba kay Virgin Mary, kung bakit, we will explain that step by step. Chapter by chapter number sa Bible, then we will compare it sa tinuturo nila. Kaya ko to ginagawa para magising po yung ating mga Pilipinong mga Katoliko, kasi tayo mga Pilipino, majority ng ating religion dito sa Pilipinas ay Katoliko. Panahon pa ni Jose Rizal, problema na po nila yan. Mabuti nga ang Katoliko sa Pilipinas ngayon, hindi kagaya dati na napakamakapangyarihan, kasama sa gobyerno. Ngayon ay hindi naman na. So we will tackle, pag-usapan po natin po yun. Okay, so sige, ang magtatanong uli, tawagin ko si... Ayaw niyo magtanong? Gusto niyo ba closing prayer na tayo? Payag kayo? Closing prayer na tayo?
Walang magtatanong, ayaw nyo. Sige. Sige, si ano uli. Tinawag ko na ba to? Si Susan de la Cruz. O baka pwede na. Susan, go ahead. Pwede ka magtanong uli. For the second time around. Ayaw niya magtanong. O sige, si Princess Almonte raw. Sige po, okay. Bigay ko na lang po sa ibang pastor. Ay, hello, yung- hello, hello. Hello po. Sige, tanong ka na kapatid. Tinawag kita. Nakita. Go ahead, pwede na po. Go ahead, Maraming Susan. salamat po. Yeah. Yung ano po, yung meron akong naisip na itanong kanina habang nakikinig ako. Yung po bang tinatawag na holy, kasi meron ako isang kasamahan sa church na medyo kinokondem ako. Kumbaga parang sabi niya hindi raw ako karapat-dapat na mag-share ng mag-share ka sa isang grupo, maging leader ka na isang grupo ng Bible study. Kasi meron akong rito na gusto kong hinihiling ko sa Panginoon na makapag kami ng Bible study na kahit 5 kami, kahit 3 lang kami, ganon. Kasama ko siya sa church. Siya, ibang lahi siya. Western siya. Ngayon, sabi niya sa akin, pwede ba tayong mag-elect ng isang leader na lalaki? Kasi sa Bible daw, hindi raw po pwede ang babae. Nakita ko naman po na, nakita ko na yun sa isang, natanong na po ng isang member natin dati na sa mga Hudyo yun di ba? Yung mga babae noon ay nananahimik dahil kultura nila yon. Ngayon sinabi ko sa kanya yung verse na yon. Opo. Na yun nga ang pagkakaintindi ko kasi nga narinig ko na nga sa inyo yon. Masyado kasi siyang ewan ko kung tama yung paratang ko sa kanya na self-righteous siya kasi dapat nga daw lalaki nga lang daw ang leader. Ngayon paano ko po ba ipapaliwanag sa kanya kasi kasama ko siya sa church. Alam ko medyo perverted siya pero kasama siya sa church na pinupuntahan ko. Pero yung church na pinupuntahan ko, parang alam ko naman na tama naman ang gospel na sinusundan. Kaya nananatili ako doon. Sabi ko, ito, close friend ko kasi yung asawa niya kasi Pilipina. Pero yung lalaki, yung medyo nakasagutan ko, ibang lahi. Ibang lahi siya, western siya. Alam niyo naman po kasi yung mga ibang lahi, masyado silang irate ba? Pero dahil sa kaibigan ko yung asawa niyang Pilipina at mahal ko sila kahit ganun na kinokondem niya ako, pero gusto ko sana maipaliwanag sa kanya na sa panahong sa pamamagitan ng mapagmahal na panliwanag. Na bakit kasi yung mga grupo namin ayaw siyang maging leader kasi nga masyado nga siyang self-righteous. Ngayon sabi nila, di ikaw na lang Sister Susan ang manguna kasi lagi naman ginagawa sa bahay mo ang pagpupulong natin. Tapos sabi ko, sige, ayaw ko na kasi nagkasugutan kami dati. Ayaw ko nang mangyari uli yung ang pagtitipon namin imbis na nag-uusap kami tungkol sa salita ng Diyos, nauuwi sa pag-argumento. Dahil nga sa sa palagay niya ay mali yung pamamaraan ko. Kasi sinabi niyo po sa di ba? Hermeneutics, yung ganyan. Di pinag-aralan ko po, inano ko pong mabuti, yung pinakinggan kong mabuti, di ina-apply ko na po dito. Tapos ngayon, sabi niya, bakit kailangan pang aralin natin? Kasi pinag-aralan namin yung James. Tapos ang ginawa ko, pinakilala ko si James kasi yung iba hindi naman kilala si James. Yung hindi pa nagbubukas ng Bible, hindi man kilala si James, di ba? Meron kami mga kasamahan na sino ba si James? O di ang ginawa ko, inaral ko muna yung buhay ni James. Tapos sabi niya, bakit kailangan pang
pag-aralan natin si James, bakit hindi tayo diretso kay Jesus? Sabi niyang gano'n. Eh, sabi ko siyempre, 'di ba dapat intindihin natin kung sino ang sumulat, para kanino ang sulat, 'di ba? Tama po ba 'yun? Tama ka naman, kapatid. Mm. So, ang problema ko po, hindi naman masyadong malaking problema kasi sinaisip ko na ayoko na makipag-argumento sa kanya. Na sa susunod na ano niya ako, tatanungin niya ako bakit gano'n ang pamamaraan ko. Gusto ko maipaliwanag sa kanya ng tama at saka yung nasa loving way, in a loving way. Ganito yan, Paano po kapatid. ba 'yun? Ganito yan, kapatid, no? Hmm. Tayong mga Kristiyano, ang laging nating priority, yung magkaroon po tayo ng peace of mind. Mm. Yan po yung sikreto natin mga Kristiyano para nang sa ganun hindi tayo nai-stress. Kung sa tingin nyo po ay hindi magbibigay sa inyo ng peace of mind, yung mga plano nyong sabihin doon sa kasama nyo sa simbahan, it is better na ipagpasa Diyos nyo na lang. Ngayon, kung okay naman sa inyo, kung kaya nyo naman, mangyayari niyang, kapatid, hindi maiiwasan talaga mag-reject yan. Ganyan naman. It takes awayan. Baka Yes, yun ang mangyayari, kapatid. Eh kung tatanungin kita, kapatid, gusto mo ba ng ganong buhay, kapatid? Hindi nga po, eh, kasi nga ang gusto ko siyempre kami dito actually yung sinasaalang-alang ko yung asawa niya kasi yung asawa niya ay kapwa ko Pilipino at saka close sa akin. So kung itatakwil ko siya, edi parang tinakwil ko na po yung asawa niya na kapwa ko Pilipino. Ayoko naman po ng gano'n. Kaya ang ginawa ko nananahimik muna ako. Ang ganito po yan, kapatid, para mas tahimik at walang problema, kailangan talaga minsan gamitin natin ang Diyos. Hayaan na natin ang Diyos doon. Ganun talaga. We need to surrender unto God yung mga bagay na hindi natin kaya. Wala tayong control doon. Kasi tinan mo, no, ang nangyayari sa iyo diyan, ano ba ang epekto sa iyo? Meron ka bang peace of mind? Nagkakaroon ka ba o na-stress ka ba? Medyo nalungkot ako, pastor, kasi hindi na sila nag-attend ng home group kasi tawag namin dito home group, tapos parang nadi-discourage ako kasi parang dahil sa akin hinahinto yung home group na siguro dahil nga ginagawa ko yung sa sarili kong kaparaanan, hindi ko sinusurrender kasi gusto ko yung sinusunod ko yung sinasabi sa Bible na yung pagtitipon ay importante, gano'n. Hindi po importante yun. Sorry Pangunahan na kita. Basahin natin. Sige nga po, pastor. Baka Dip-dipin. nalalabuan ako. Basahin natin. O iba, baka may matisod sa akin na hindi daw importante kay Pastor Edwin ang church. Basahin natin. Yung pagtitipon po, yung mga small group po ba? Mawawala ho ba ang inyong masisira ba ang relasyon nyo sa Diyos kung wala po kayong ministry, kapatid? Tanong kita, kapatid. Mawawala ba? Masisira ba ang relasyon mo sa Diyos kung wala kang ministry? Sa natutunan ko po sa inyo hindi. Kasi ayun na po natutunan ko sa inyo. Kaya lang po, ang sa akin Nakakapanghinayang kasi nga. Hindi. Opo, parang ilang years na po namin ginagawa yung worship, prayers and worship, yung gano'n, tapos words, tapos prayer and worship, alternate po. Kagaya nung Friday po, nag-prayer and worship kami, puro pag-testimony po, mga testimony, gano'n. Kato, kapatid Sabi kasi sa Hebreo 10:25, huwag nating kaligtaan ng pagdadalo sa mga pagtitipon. Bakit sinasabi daw na huwag kakaligtaan? Kasi bakit? Para palakasin daw ang loob. Ang purpose lang naman kung bakit we gather together, para magpalakas ng loob. Lalo nang makikita natin malapit na araw ng Panginoon. So, tuldok na yan dyan. Hanggang dyan lang yan. Ang tanong kasi dito, nagtataka talaga ako sa mga ibang mga kapwa nating Kristiyano. Halos lumaban ng patayan para sa ministry. Bakit tayo nakikipag... kung ayaw nila, di sa kanila na yung corona.
Kung ganun lang naman yung kapatid eh. Hindi naman sa tinatanggalan kita ng ministry. The point is, kung yan ay nagbibigay sa iyo ng kaguluhan ng yung pag-iisip at nawawala ang yung diskarte sa buhay, and syempre, masakit sa mata ng Diyos yung nahihirapan ka. Ngayon, ganito ang gawin mo. I'm not telling you naman na bitawan yung ministry. Ganito gawin mo. Pagpasa Diyos mo, sabi mo sa Panginoon, Lord, mahal ko po tong ministry na to. Sabi mo sa Diyos, Lord, mahal ko tong ministry na to. Alam mo, gustong-gusto ko to. Kaya nga lang, Lord, marami mga hadlang eh. Ayoko namang, sabihin mo sa Diyos, ayaw mo mawala yung ministry kasi yun naman talagang gusto mo eh. Sabihin mo sa Diyos. Yun ang nasa puso ko. Lahat ng ito sa Diyos mo talaga tayo pagkakatiwala. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko po Panginoon itong ministry, alam na alam mo yun. Masaya ako sa ginagawa ko. Kaya nga lang marami mga hadlang. Ngayon panalangin ko po Panginoon na ayusin niyo po nawa. Ganon na. Huwag mo ipanalangin na matanggal yung Amerikano na yun. Ganon. Mawala ni macho. Huwag mo sabihin sa machogi na po yung, huwag ganon. Hindi po eh, kahit ganun po yun, mahal ko yun kasi siyempre, love the unlovable, di ba po? Alam niyo po, kung maikwento ko lang po sana, saglit lang po, 2 minutes lang po. Kaya ako po ginagawa to, napaka-charito ko po kasi. Amen. Alam niyo po kung bakit, kasi sa tagal ko po dito sa Ireland, 23 years na po ako dito, ang dami ko pong pinagdaanan na pagsubok talaga. At sa tuwing nagkakadaan ako talaga ng pagsubok. Talagang napaka-faithful talaga ni Lord sa akin. Talagang napakabait niya talaga. Kaya nga sabi ko, highly favored ako eh. Cancer survivor ako. Amen. Tapos breast cancer po yun. Talagang nag-treatment ako. Tapos nag-radiotherapy. Lahat po wala akong binayaran. Kasi charito nga po ako eh. Amen. Tapos nga yung habang wala akong pasok, wala akong sweldo kasi hindi nga ako nakapasok, eh sustentahan ako ng gobyerno, 'di ba? Pabor po sa atin 'yon kasi nilagay po ng Diyos 'yon para sa atin, gano'n. Kaya pagkatapos naman nagkasakit naman ako sa puso, nabarhan naman yung ugat ko sa puso. Kaya ngayon hanggang ngayon nakasiklib ako pero charito pa rin po ako. Kaya sabi ko sa kanya, Lord, salamat. At wala akong kakayanan na ibalik sa iyo lahat ng ginawa mo sa akin. Pero ang dasal lang ng puso ko, yung pagkakataon na yung pagiging charito ko, maipamahagi ko naman, maikalat ko sa mga kaibigan ko. Eh karamihan po kasi ng mga kaibigan ko, ang tigas ng ulo eh. Ayaw talagang bitiwan yung religious talaga na tapos yung iba Ganun talaga. tapos yung iba in-unfriend ako kasi iba na yung daan na tinatahak ko, gano'n. Kulto ka na kapatid. Opo, nasabihan nga ako ng kulto. Ano ba yan Susan, yung Antikristo closest ka na. friend ko. Yung closest friend ko, sinabihan ako, ano ba naman yung pamilya mo, saan bang kulto na sumapi yan? Eh, alam mo pastor, nung una, talagang naiiyak ako sa sakit na mga salita. Pero nung bandang huli, na-realize ko, ay, di pala dapat ako masaktan kasi charito nga ako eh. Ganito kapatid, no? Wala rin ako magagawa sa sitwasyon mo kasi ikaw at ang Diyos na nakakaalam niyan eh. Kaya nga ang payo ko lang sa iyo, ipagdasal mo sa Diyos in specific na, Panginoon, mahal ko po itong ministry na to. Ang dalangin ko lang, tulungan mo akong magtagumpay at mapagtagumpayan namin. At alisin nyo, ganito lang, sabihin mo, alisin nyo po yung mga humahad lang sa akin. Ganun lang. Yun. O kaya hipuin ang mga puso nila na magbago. No? Pag sinabing, general yung kapatid, pag sinabing alisin nyo po yung mahadlang, kung kalooban ng Diyos, kung kalooban ng Diyos, pag sinabi mong alisin nyo po yung mahadlang, general yun. Ibig sabihin nun, pwedeng ang gawin ng Diyos doon, pwedeng hipuin ng mga puso ng mga tao yung magbago din. O pwedeng alisin din ng Diyos talaga. So, depende yan sa Diyos eh. Ang Diyos na nag-decision yan. Remember, ang ministry natin na hindi yan atin. Tayo'y katiwala lang dyan. So, ibig sabihin, sino mang ilagay ng Diyos dyan, agaya ako, di naman ako nag-i-invite eh. Sino tong mga 137 na umaaten na to?
Sila ba ipinilit ko? Hindi, pinadala sila ng Diyos dito. Hindi ako nagkaano dito. So ganun din ang gawin mo, kapatid. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos diyan, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Yung mga taong gusto yung ilapit sa iyo ng Diyos, ilalapit niya yun. Basta ang panalangin mo lang, Lord, ayoko mawala itong ministry na to, mahal na mahal ko po to. Pakiusap lang, Panginoon, maiayos po nawa. Ayun, bahala ng Diyos doon kung anong paraan niya. Diskarte na ng Diyos yun. No? Oo nga. Tapos, Tama have kayo. peace of mind, maging manahimik. Lalo na, hindi naman tayo rin, ating control, yung isip ng tao. Pahalagahan ho natin ang relationship sa mga kasama. Maging graceful po tayo, kapatid, sa mga unbeliever. Lalo na yan, yung mga yan, unbeliever pa ho yung mga kapatid. Oo nga. Kaya dapat, kung tayo nakakaintindi, tayo munawa, maging graceful tayo sa kanila. Antayin natin, ipagpasa Diyos mo yung kapatid. Tingnan mo, makikita mo na magiging maayos din ang lahat. Antay-antay lang tayo. Kaya nga po, siguro napaka-impatient ko. Tawag nito. Oo, para kasing yun nga po, nang dahil sa mga pag-bless sa akin ni Lord, talagang parang nagmamadali akong Relax ka lang. relax. Relax. Chill lang. Chill lang. Relax lang. Yeah. Tapos, Thank you po, Maliwan. tapos enjoy mo yung buhay mo, kapatid ha. Enjoy your blessings. Enjoy mo kung ano meron ko ngayon. Basta, ganoon lang. Relax lang tayo. Wala natin masyado dibdibin yung mga yan. Wala yan. Okay? Kaya nga po, na ano nga ako sabi ko, kasi yung isa kong kaibigan, sabi niya, anong nangyayari sa iyo? Sabi niya gano'n, bakit nagsisialis yung mga kasama mo, ganyan. Hindi mo ba alam, malapit nang dumating si Jesus Christ. Tapos sabi ko, kino-condemn niya ako. Kaya sabi ko, ay naku, kailangan makasali ako sa Google kasi itatanong ko talaga to. Kaya ngayon na maliwanag na sa akin, Pastor, kasi tandaan nyo, kapatid, wala kang kasalanan kung may nag-aalisan. Tandaan mo, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. Ang salarin po dyan, ang Diyos pa rin, hindi tayo. Wala ho tayong control dyan. Kung sa simbahan natin, sa gawain natin, may umalis, hindi tayo dapat makondem na ba't sila umaalis. Hawak ko ng Diyos ang sitwasyon. Remember, di ba, all things that work together for good, sabi sa Romans 8:20. Lahat yan Kaya relax lang, chill lang, hayaan mo ang Diyos dyan. Ibibless ng Lord, patuloy na ibibless ng Lord yung gawain mo. Gawain na ministering inialay mo sa Panginoon. Inirerespeto ng Diyos yung gusto mo. Na hindi siya killjoy. Gusto ng Diyos, actually, yung desire mo mag-ministry, ang Diyos ang naglagay din yan Hindi naman yan, hindi mo yung kagustuhan lang kagustuhan din ng Diyos yan. Kaya nga lang kasi talaga, meron time talaga na tinuturuan tayo ng Panginoon na maging graceful, maging mahusay na leader, mahusay. Ganun talaga. Ganun talaga. Yung talaga number 1 talaga, yung pasensya sa mga taong mahirap kausap. Huwag natin gayahin yung mga perverted na ganyan kasi nahahawa tayo sa mga perverted. Relax lang tayo, hindi tayo chill lang tayo sa ministry at tinan mo, makikita mo na magiging maayos din po yan sa lalo't madaling panahon. Naku, maraming salamat po kasi nahiya kasi ako kanina magdagdag ng tanong pero natawag ako. Maraming salamat po talaga na clear na sa mind ko na hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano pa dahil dito. At maraming salamat talaga, Pastor. Glory to God po. Glory to God. Enjoy your blessing po. Sa inyo rin po. Patuloy po. Salamat po. Salamat. 9:49 PM, isang tanong na lang, then borlog na tayo maya-mayang konti. Wait lang Sino ba dapat tawagin? Sige, si Nakato Otakan. Sorry sa aking accent. Nakato Otakan ba yan? Tamang pronunciation. Nakato. Sa totoo po, Pastor, ang totoo kong pangalan, Rodel Otakan po. Ano ko lang po yan. Sige, go ahead, sir. Pwede na kayo magtanong. Magandang hapon po magandang gabi po sa atin lahat. Sarito po sa atin lahat. Okay.
Ang tanong ko lang po, Pastor, gaano po ba ka-biblical, Pastor, yung may tinayo po ba talagang church si Jesus Christ? Katulad ng sinasabi ng mga ng dati kong religion na Katoliko na Mm. si Jesus Christ daw talaga ay nagtayo ng church, tapos yun daw po talaga yung original at totoong relihiyon. So, katunayan, magagaling sila mag-ano ng mga tagpi-tagpi ng kung sino yung... Kasi sabi po nila, Pastor, kailangan daw, kunwari, kung nagtayo si Jesus Christ ng simbahan, kanino niya hinabilin? Sino niya pinag-utosan niya na ipagpatuloy? Sa pamamagitan ng mga tawag dito, apostol. So sila daw talaga yung totoong simbahan na tinayo ni Jesus Christ, kasi katunayan, sabi pa nila si Saint Peter ba yun, o si yung nilibing sa sa Roma ay sa Vatican. Di ko gaano yun. Andun daw po nilibing sa Roma. Yun po. Kaya sila yung totoong tinayo ni Jesus Christ. Yun po, Pastor. Tinayo ni Jesus Christ, may mga anti-popes. Pinagluloko ba nila tayo? Ano yung mga anti-popes? Ganito yung kapatid, no? Ang kaligtasan po kasi, doon tayo tumingin, paano ba maligtas? Ang kaligtasan po ba ay pananampalataya kay Kristo o pag-anib sa iglesia? Tanongin kita, kapatid. Ako po sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Wala po sa church. So ibig sabihin nun, maliwalag doon na kahit anong reliyon ka pa, pag nananampalataya ka kay Kristo, you are saved. So ano kiniklaim nila? Ang kiniklaim po nila, Pastor, yung authority. Pag wala ka raw authority, Saan sa Bible yung authority na yun? Pakita nila, may humarap sa akin isang pari ngayon. Saan sa Bible na may authority ang saan sa Bible? Ako ginadya ako sa debating ganyan eh. Saan sa Bible na sinasabi na may authority? Saan sa Bible yun? Ang sabi po nila, Pastor, kunwari, minamaliit nila ang pastor kasi sabi, sino daw ang nag-utos sa kanila na magturo? Yun daw yun ang nila. Samantalang sila yung authority, pinagabilinan. Yun ang sabi ko. Ang problema nga kasi, saan sa Bible na mahalaga yung authority? Saan sa Bible yun? Doon pa lang sablay na sila eh. You know, ang pag-anib sa iglesia ay bunga lang po yan ng ikay naligtas na. Kasi sabi dito ni Kristo, no, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Itatayo lang niya ang kanyang iglesia. At ang pinto ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ngayon, maniniwala ako, pag sinabi ni Kristo na itatayo ko ang iglesia, tapos, ang sino mga anib dito ay ligtas. Pero wala naman sinabi rito eh. Sinabi lang niya, itatayo lang niya ang kanyang iglesia. Oh, nasaan yung kaligtasan dito? Tapos ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Sino? Si Pedro. Yung susi na to, hindi po to literal ha. Yung ginawa nila, literal do si Pedro eh. No? Merong susi tapos meron pang manok. May panabong. Panabong, panderby yung manok no. Marami dito sa Malabon yun eh, mga sabungan dito nakikita ko yun eh. May sigarilyo pa yun no. Hindi ganoon ng susi ng kaharian dito ng langit. Si Pedro ang naging susi at nangyari nga ho ito nung pinangaral niya ang gospel ng Pentecostes na marami na nampalataya mga Hudyo at nabuksan din ng mga Hentil. Dalawang susi nga yun eh. So, ibig sabihin, si Pedro ang unang ginamit na ipalaganap ang gospel. At sabi rito, ang ipagbawal mo sa lupa, pagbawal sa langit, pinahintol sa lupa. Tapos, at mahigpit niyang inutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man ng Kristo.
Verse 21, mula noon pinaalam ni Jesus sa kanya ng malagan ng niya. O, nasa ang kaligtasan dito? Sinabi lang itatayo ang kanyang iglesia. May sinabi bang kaligtasan? O, dapat kasi, ang problema kasi sa mga Katoliko, walang Bible sa kanila. Puro sila hearsay, sabi ni ganto, sabi ni ganyan. Anong authority? What if kung patulang ko sila ng authority, ba't sila ba may authority? Marami mga anti-pope sa kanila. Oh. Biro mo yung pope, tatlo naglalaban-laban, 3 pope nag-aaway-away kung sino yung pope. Ano yun? Di doon pa lang nawala kung authority, nasaan ang authority nila doon? Naputol. Oh. Ay, panoorin niyo yun. Ako, mapapanood niyo po ito sa Ang Lihim ng Katoliko, part yun? Part 8. Sa part 8 pa, layo pa pala. Yung sinasabi nila ng the Lord over heritage, yung sinasabi nilang ganun na sila na nag-translate ng Bible, sila daw ganito, sila. Yung claim nila, pag-uusapan natin yan. Pastor, opo, yun po sinasabi nila na pag wala daw ang Katoliko, wala daw po talagang Biblia ang mundo natin. Pag hindi nila pinakompile, wala daw talagang Biblia ang Kaya ang kiniklaim nila, yung mga pastor daw, yung ibang mga church na tinayo daw ng tao lang kinakalaban daw sila na mismo sila ang may-ari ng Biblia. Yun po talagang yung mga kapatid, kung natin silang patulan. Ang point kasi ito mga kapatid, doon lang tayo sa Bible. Saan sa Bible na may authority? Saan sa Bible na sino lang yung may authority na mangaral? Saan sa Bible po yun? Wala kayong makikita sa Bible na gano'n. Wala. Kung tutuusin nga, ang mga nangangaral ng salita ng Diyos ay hindi rin karapat-dapat. Ano ba si Pedro? Barumbado yun eh. Ano ba si Pablo? Isa pa yun eh. Maraming pinapatay yun ng mga Kristiyano eh. Pero ba't sila ay qualified? The Lord's qualified us, hindi yung ikaw yung maging qualified para mangaral by His grace. Kaya yung mga nasulat sa Bible. Hindi naman mga perfecto yan eh. Ano gusto nila maging perfecto? Wala sa Bible sinasabi nila. Wala. Yun lang po, Pastor, ang tanong ko. Maraming salamat po at ko lang. Pero alam ko naman po na anong kaso lang, sinabi ko lang po sa inyo kasi Katoliko po talaga ako matagal na panahon, napakatagal na panahon. Lahat po ng kapatid ko, magulang ko, lahat ng kamag-anak ko is Katoliko talaga. Ako lang talaga yung tumalikod. Kasi noon pa man talaga ayaw ko ng turo nila. Wala po kasing kasiguruhan. Walang kasiguran. Ewan ko, Pastor, bakit ganun lagi nararamdaman ko tuwing nagsisimba ako? Parang paulit-ulit lang sila, paulit-ulit. Tapos yung mga kabaitan, paano tumulong sa kapwa, mga ganyan. Wala rin eh. Sabi ko, parang paulit-ulit lang. Kaya tumalikod ako. Di ko gusto, walang kasiguruhan yung kaligtasan mo. Puro turo lang na sunod sa utos. Ganun po. Pero Pastor, excited po ako bukas sa sa alas 5 po ba talaga ang start yung pinaka by this time, alas 5 talaga ang start po talaga. Pagsusubikapan natin na mag-start ng alas 5. Kaya bukas po ang kung pupunta po kayo, siguro maganda mga 4:45 pa lang. Maganda kung na kayo para makapagkapi-kapi muna kayo, makakain muna para nang sa ganun po ay masaya po yung fellowship natin. Puro tanungan lang naman po bukas. Hindi naman po ako masyado magtuturo. Sige po kasi po Pastor, meron din akong mga kasama na inaaya. Ewan ko lang po kung umatras sila o kasi sabi ko mga inaano ko na para makapagtanong din kayo. Sabi nila, sige titingnan namin kung kami makasama. Pero mga question din po yung iba. Sige lang. Sabi ni Bernie rito, dala daw kayo ng pansit. Sige po. Apo, Pastor, maraming salamat po. Basta bukas, kwentuhan tayo bukas. Punta po kayo bukas. Nandito lang po kami sa Nabotas.
At ngayon pa lamang po nagpapasalamat na po kami sa paunlak na pag-invite sa inyo na tinugon niyo po. Maraming salamat po. Opo. Kasi nung nakarang kami po yung nagpunta diyan na nakausap ko si Pastor Clody. Na yun nga po, nasa bakasyon po kayo kaya na-delay yung akala ko sa 25 meron na. Nasa bakasyon po kayo noon, nasa Samar po. Kaya sabi ko, sige, excited ako kasi noon nung narinig ko po yung full grace na turo nyo po. Simula noon talagang di na ako umiwalay kasi parang ito yung hinahanap ko sabi kong gano'n Parang ito yung matagal ko nang hinahanap na gospel. Tinalikuran ko na ng tuluyan yung yung religion ko na Catholic. Dati Ayun rin, po, Pastor, maraming salamat po. maraming salamat sa po. Panginoon po. See you tomorrow po. Sige po. Salamat. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagpunta. Pag-attend ngayong gabi, palakpakan natin si Lord bago man lang tayo umalis, no? At salamat po. Ano to? The best ang pansit ng Malabon. Ano yun? Saan ng catering? Rosana. Ay, ganun. PM nyo na lang po ako. PM nyo na lang po ako tungkol dyan. Pero anyways, maraming salamat po sa inyong pag-unlak na pagpunta ho dito, sa pagsuporta ng gawain na to. Halos magto 2 years na tayong nagba-Bible study na mangyayari to sa June 12. June 12, 2 years na po tayong nagba-Bible study. Yan, palakpakan natin si Lord. Anniversary ng ating Bible study online. So, sa ngalan po ng The Bride of Christ DB, ako po si Pastor Edwin, kasama ng aking may bahay na si Kaisel. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Pastor. Love you all. Sarito po sa lahat. Love you all. Love you all. Good night, everyone. Sarito po sa lahat. Maraming salamat po. See you next week po sa ating pag-aaral ng Matthew at sa mga susunod ko po mga vlog. Abangan nyo po ang LNK Part 2 at ang Part 3 ng ang simula ng Antikristo this month of June. Maraming salamat po.